Yung beer natin. Sige! Hindi pa pwede walang beer. May craft beer dito. Craft beer? Oo, meron. Pero, di ko alam saan banda. Oh. My Tagalog's working! Yes! I said a full sentence! Tagalog! Yeah! I'm gonna. So, Mr. Brett Maverick has something of an affinity with Mexico. He likes Mexico, so I'm gonna find where's his video. Vlogger. Okay. Oh. Chick from Mexico, Pampanga. Can you take a photo of me here in front of this side? And then selfie. You're so funny. You're so funny, Ginawa akong cameraman. Commander, ginawa akong cameraman. Hey! I can't afford you. Oh, let's go. Walang kapakuran na! Kakauwi na ng Philippine Loop! Biyaya ka na! Okay, nandito tayo ngayon sa Mexico, Pampanga. Pagkatangahaling tapat, ay pabaybayin natin itong Mexico going to Capas, Tarlac. Dahil ngayong araw, ay pupunta tayo ngayon ng Baguio City kasama ang motovlogger ng Mindanao, si Commander D, or also known as KD Moto. Papagurin kita ngayon! Mount Arayat yan, ang nag-iisang mataas na bundok ng Pampanga. Up close to the Mount Arayat. Yan yung Mount Arayat. Mas malapit sa atin. Cornfields. Sa history ng Pampanga, yung mga unang panahon, umulan at bumaha dito ng chocolate drink. Bumuhos sa lupain ng mga corn farm. And then, poof! It became Coco Crunch. Okay, welcome to Concepcion, Tarlac. Kilala sila sa mga mani, mga peanuts ba. Sabi, solar farm, napakalaki. We are taking the back roads going to Pangasinan. Iwas kami dalawa ni Commander D sa highway para iwas traffic. Tsaka mas mayapa talagang tumaas sa ganitong lugar. Mas nakaka-relax. Mas marami ka nakikita ang magagandang tanawin, diba? Chill lang. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi tayo tinatantanan ng ulan. Tapos na yung Philippine Loop natin. Ay nako talaga. Nasa Tarlac City na tayo. At maghahanap tayo ng mga kainan natin kasi medyo nagugutom na kami. Nag-crave yung mga to ng bulalo. So syempre merong bulaluan dito sa unahan para makapagpatila muna tayo ng ulan kasi lakas eh. Okay, bulaluhan, let's go. Bulalo. Ano? Bulalo? Bulalo. Bulalo? Bulalo. Good for ilan po yung bulalo na special? Good for 3. Okay, good. Pila ka rice? Isa lang. Okay, hello first timers. Welcome back to another new series. Kasama natin ngayon si Commander Daot. At sa series ng vlogs natin na to ay pupunta tayo ng Tarlac. ha? Tarlac. Tarlac. That's because the letter R is not in my skill set. Oo, wala ba talaga? Sa UK? Sa UK? Wala. So we're now in Tarlac. So mag-ano tayo ngayon? Magbubulalo muna kami. Tapos kahit na umuulan, pero dun sa unahan hindi naman siya umuulan.
So, aakit tayo ngayon ng kabundukan sa Benguet nang hindi tayo basang-basa. Nice shirt, bro. Pasalubong. From Motor Racer. Okay, habang nag-aantay tayo ng bulalo, pag-usapan natin kung saan ba talaga tayo pupunta. Ako, tsaka si Commander D, 2 months before the Philippine Loop, meron na talaga kaming plano na pumunta kami ng Cordilleras. Since na gustong-gusto ni Commander na pumunta doon, at ako gusto ko rin bumalik doon, kasi nga, nasabi ko doon sa Philippine Loop natin na dadaanan ko lang itong Cordilleras na to. May mga lugar na pwede ring daanan doon, pero hindi natin dinaanan kasi nga, kasama ko si Commander D. Pagkatapos natin kumain dito, ay diretso na agad tayo. Dadaanan natin ang Pangasinan, La Union, and then papuntang Baguio ay sa Quezon Road ulit tayo dadaan. Yung kaliwa, ito yung pa La Union, at ito yung pa Quezon Road. So para umikli yung biyahe natin, tsaka mas gumanda yung view ba, mas ma-enjoy natin yung mga nature is dito tayo dadaan ulit ng Quezon Road. Sigurado ako si Commander D nandito lang yan sa unahan. Naghahabulan siguro ng araw yon para magpalipad ng drone. Kasi excited siya dito dumaan ng Quezon Road. Welcome to Benguet Province. Sabi ko na nga ba, nandito siya Yo, ikaw ang motovlogger. Motovlogger! Ang bilis mo. 100 kilometers per hour ka, no? No. Did you already fly your drone? No. I just Ngayon? arrived. You just arrived? I went to the gas station. Told you. I'm only like 5 minutes ahead. Oh. Okay, sige. Pahuway. Pahuway! Pahuway, anay. Pahuway na. Kay Kapo. Nanay! Pa- Tatay! Pahuway na. Ha? Aasa muna ako kay Commander D ng mga drone shots. Kasi nga, yung drone ko, kung napanood niyo yan sa last episode ko, nag-crash siya ng medyo alalay. Di ba? No! So, i-check niya, nag-crash yung drone natin pero hindi naman sa semento, sa mga talah-talahib. So, malambing naman siyang lumapag. So, i-check ko muna, i-hover ko muna. Ayoko muna paliparin ng ano. At saka, kung magpapalipad ako dito at magpapalipad din si Commander D, edi pare-pareho lang kami ng footage, edi copy-paste na lang. What do you think, bro? I know. Sharing files. Sharing is caring. Yes. As long as you don't steal. Oo nga. Oh, nga. Nga. Excited ka na mag-Cordillera? Oo. Parang hindi Hindi, ganyan lang talaga yan. Mawalang hindi yan natutuwa. Pero excited yan. Hindi yan. Mabago-bago kasi isip niyan kung sasama siya o hindi. Is Benguet part of Cordilleras? Yes. Yes? Oh, di ba? I hope I'm right, otherwise Ako din. embarrass myself on YouTube, which I've done many times, so that's okay. Ako din taga dito ako sa Luzon. Hindi ko rin kabisado yung Cordilleras kaya tamang-tama lang na i-explore natin. Pupuntahan natin ang Cordilleras. So babaybayin na natin ang kalsada na to papuntang Baguio City via Quezon Road. Welcome to Cordilleras. Quezon Road, first time mo no? Sarap no? First time ko magmotor papunta ng Baguio. Ano nakamotor? Oh. Grabe, lamig bigla Ang Quezon Road dati dinadaanan to ng mga bus, mga Victory Liners. Pero ngayon hindi na sila po pwedeng dumaan dito. Tinatake nila yung kabilang kalsada, which is yung Marcos Highway, kasi mas malapad yun, mas bagong gawa at mas safe. Kasi kung nakikita nyo yung kalsada dito is 2 lanes lang talaga yan. Tsaka yung mga bato-bato dito sa kanan namin is ito yung mga lupain na prone sa landslide ba. So para maiwasan, para maprotektahan din yung mga biyaheros na gusto pumunta ng Cordilleras, sabihin natin sa Baguio, ito na dumadaan sa Marcos Highway. Mas mahaba ang Marcos Highway kaysa sa Quezon Road. Plus 1.5 ka doon kapag doon ka dumaan. Dito, 1 oras lang kapag medyo mabilis ka, nasa Baguio City ka na. Kaya si Venice natin, si Donkey ang dinala natin sa Cordillera Adventures natin para ma-experience natin kung gaano siya ka-fuel efficient. Ngayon, binabaybay ni
Abenis yung zigzag road, kaya naman. May mga part lang talaga na akyatin na nagbabagal siya. Kasi isipin nyo man 125 naman. Pero the fact na 125 siya, eh nakakatakbo pa rin siya na maayos kahit hindi ka bilisan sa mga akyatin dito sa Cannon Road. So simula pa lang ng ating Cordillera Adventures, ramdam ko na kakayanin talaga doon ng Abenis na. Malakas siya in a way na kaya niyang i-handle yung dalawang sakay tsaka yung mga bagahe. Nga. Focused. Sunog sa kabundukan. Ang sunog ay nagsimula sa kabilang barangay. Grabe, dadaan tayo sa gilid ng sa sunog ng bundok. Akala namin isang normal na kaingin lang ang nangyayari sunog sa kabundukan. Pero hindi pala. Mahigpit na pinagbabawal sa Cordilleras ang pagsusunog ng mga damo sa kabundukan o yung tinatawag na kaingin. Hindi siya kaingin. Sunog talaga siya. Once na matraffic, Baguio ka na. Pero hindi tayo magsistay dito sa mismong Baguio City. Pupunta tayo ng La Trinidad. Doon tayo maghahanap ng transient na tutuloy natin. Dami. The City of Hamog. Isa sa pinaka dinadayo dito sa Baguio, klima na malamig. Malamig sa araw, mas malamig sa gabi. Mga kabundukan na yan na punong-puno ng mga bahay, nagsisiilawan na lahat dyan. Masarap ng wind from afar na yung isang bundok ay umiilaw dahil sa kabahayan. Okay, welcome to La Trinidad, the famous colorful houses. At dito din sa La Trinidad natin makikita ang strawberry farm. Okay, nasa La Trinidad na tayo. Nakahanap na tayo ng transient na matutuluyan natin. 1.4 kilometers mula dito sa pwesto natin. Sana merong space para makapagpahinga na tayo. Kailangan tayo ng pahinga na maayos ngayong gabi. Magandang gabi mga first timers. Nandito na tayo sa La Trinidad. Nakahanap na tayo ng tulugan at lumabas muna kami. At meron kami nakita dito na hindi naman kalayuan sa inn na tinuluyan namin, Dajay Eatery, na kung saan dito tayo maghahapunan. At yung noodles natin ay kailangan ding kainin agad-agad kasi in 5 minutes lang malamig na. Lalamig na, mawawala na yung init niyan. Wait lang, ang lamig talaga sobra. Tayo pwede umorder ng kape din? Yung kape ba required din na ubusin in 5 minutes? Yung mga ulam dito kailangan initin bago i-serve sa'yo. Tapos may mga mami-mami din dito. Wala naman, malamig na. Wala na. Siniserve to, umuusok to. Usok pa rin. Pero wala na oh. Usok siya. Te, Hindi kang sabaw. pahingi akong sabaw kasi scam eh. Sabi mo mainit eh, hindi na mainit eh. Usok na, ayata mo. Bro. Grabe yung noodles. Kakaserve lang, wala pang 5 minutes. Ngayon oh, pwede ko na higupin. Siya, kumain ka na dyan. Kain na. Vloggers, Gonna get those buggers. influencers. Ganito talaga, pag kasama kami dalawa ni Commander na may kaguluhan talaga. Game? Oo, game na. Balot mo. Para ka ng Eskimo dyan ah. Sobrang lamig eh. Well, nakalimutan ko yung relo ko. 8:57 ng gabi. Si Commander D, sigurado ako naghihilik na yun sa kabilang kwarto. Kami dalawa ni Prisha, Mag-date. magde-date muna daw. Yeah, syempre. Eh, hindi muna kami matutulog. Pupunta kami ng Session Road. Itong jacket na to, siguro mga 5 years ago ko na to nabili dito din sa Baguio. Isusuot ko ngayon. Buti na itago ko pa yung mga ganitong klase mga jacket ko. Parang maling lumabas pa tayo. Ay, mapaloob ng kwarto, tsaka malamig eh. Tsakain na natin yung lamig. Minsan lang tayo mapuntang Baguio. Grabe talaga. Welcome dito sa Boypee Park. Saan andito yung night market sa gabi. Alam nyo ba yung night market sa gabi? Yun yung night market na hindi po pwede sa umaga. Welcome sa night market dito sa Baguio City. Gabi-gabi merong ukay-ukay na nangyayari dito. Magkano budget natin? Tipid tayo, di ba? Hindi maganda. Madalas ako umakit ng Baguio. Kahit noon pa na hindi pa tayo vlogger. Noong mga panahon na yon, nag-i-exist na talaga dito ang night market. Ang tawag pala dito sa mga ganitong damit is poncho. Pantaas. Alam mo ang tawag ng pangilalim niyan? Ano? Pilato. So kung meron kang terno,
Poncho Pilato. Ito, para kay Hana. Ito para sa akin. So, 60 pesos. Ito ay 100 pesos. So, kung meron kang 5,000 pesos para dito, kaya mo nang pakiawin itong tindahan natin. Okay, salamat po. Thank you, thank you. Diba sabi ko sa'yo, kahit saan ako sulok pumunta, nakikilala ako. Kaya kailangan ko magtakip ng mukha dito. Sobrang dami at mura ng mga jackets dito, yung mga damit dito. Parang pwede kang bumili ng madami tapos ibenta mo ulit, no? Hello! Ayan, okay. Dito naman tayo sa section ng mga sapatos. Bili kayo. Jordan 13 to bro, di ba? Jordan 13 Vegan Game. Jordan 13, nagkaroon ako ng ganito, pinamanan ako ng pinsang ko. Ang tagal-tagal na noon, mga batang 90s. Ang halaga ngayon nito, magkano bro? 6'8". 6'8 pa rin. Oh my. Paulo Tumenes. Thank you. Tag mo ko ha, para makita ko ha. Sige, sir. Maliban sa ukay-ukay ay meron ding mga food stalls dito na kung saan ay pwede kayong kumain kasama yung mga kaibigan nyo, pati pamilya at yung inyong mga loved ones. Taste test. Ang pork atay ng Baguio City. Ano lasa? Lasang? Atay. Sabi na, kinikilig ka lang eh. Talent talaga yung pagtugtog ng saxophone. Dati pinag-aaral ako ng tatay ko niyan. Ah. Ay kaso, tinigil ko. Bakit? Nakakalakit ako ng itlog. Kaya pala malaki yung itlog mo. Good morning! From La Trinidad. Masakit ng katawan ko. Sobrang lamig dito. Buti nga tumataas-taas na yung araw. Kagabi tsaka kanina pagising ko, ang sakit. Lahat ng pwedeng sumakit sa katawan ko sumakit. As in grabe, sobrang lamig dito. Hey, good morning bro. Morning. How was your sleep? Okay, lad. Very tired, eh? Very tired now? I'm good. Is that your drone? No. This drone is from a guy called First Time Boy. Nabagsak ko kasi yan sa ano. What port yun bro? Anong port yun? Your lights are white, mine are green. Oh? Eh kasi nga Air 2S yung sa'yo, sa akin Air 2. Same controller. Oo. But Wait different LEDs. Now you are the Vice President of Droners Club. Kulas is the President. This is the president. Forever. Meron siyang tunog na pumipito eh. Eh nakakapraning magpalipad ng ganyan, no? Do you hear that sound bro? Maybe with the propellers, no? Now it sounds the same on all sides. Now, anywhere I go, same sound. Meron? Tapos magplas na naman sa ulo ko. Do you want to try again? Sige, sige. Ziggy, 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 ziggy. Boom, boom. It won't, the sensors are on. I think you might be okay. The plan for today is Commander D is going to the mountains. I am going to the farm. I'm going to the farm. We're going to the farm. I'm going to the farm and then going to the mountains. Sige, Sige. tiwala lang. Talig lang. Oy. Nga. Nga? Nga. 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 Actually talaga nakaplano na hindi kami muna babiyahe ngayong araw na to. Kasi stay muna kami dito sa La Trinidad para mag-edit ng mga vlogs namin. And then bukas maaga is akit na tayo ng Atok Benguet going to Burgias. Kaya habang nag-edit si Commander D doon at ako patapos na rin, eh nag-iikot-ikot muna kami dito ni Prisha sa Benguet para ipasyal-pasyal din siya. Gusto mo ng strawberry? Oo. Punta tayo ng strawberry farm, ha? As soon na mapanood nyo itong vlog na to at may bala kayo mag-Baguio, eh gawin nyo na ngayon na para maabutan nyo yung ganitong klaseng klima. Ito ang pinaka-the best na klima para ma-experience nyo ang Baguio. Kasi may mga panahon talaga na hindi malamig dito. Strawberry farm tayo. Gusto mo ng strawberry taho? Ako gusto ko. Natikman ko na yun, pero since na nasa Baguio tayo, eh why not naman na mag-strawberry taho ulit? Mag-strawberry taho ka na din? Palakul. Palakol ni Dao Mingzu.
Excited na akong kasama si Wadud. Tanging samurai lang ang pwede kong maging sandata sa loob ng van. Let's go! Welcome to Strawberry Farm dito sa La Trinidad. Oh, ito pala eh. Ito, fresh fruit. Sila! White strawberry po ma'am, bagong kitas. Magkano po? 200 po ma'am. Meron din dyan? Meron din po, pero hindi nila ipinaputi. Ngayon ako nakikita ng strawberry na puti. Galing din po siya sa ibang bansa yan? Yes po, Japanese. Japan. Oo, sa Japan. Nung last week lang yan, sir, nanalo ng Swedish. Nang? Sweetest. Sweetest strawberry. Sa tanda kong to, akala ko ang strawberry is kulay pula lang. Ito very common na yun sa atin yung strawberry puti. Ah? Nanalo ng sweetest to the sweetest strawberry in the world. So since na nag-exist na ang white strawberry, dapat i-upgrade na nila to, lagyan na ng kulay puting strawberry dito. Yeah. Ito. Oh, patikin pa ako. White strawberry. Iba lasa, no? Same lang, pero yung kasi doon talaga as in... Same lasa, pero ito mas matamis nga. Yung pula kasi medyo may asim-asim yun eh. Since natikman na natin yung white na strawberry, baka pwede mong pagbigyan ng strawberry shake. Pero po strawberry na white, yung white strawberry na shake. Wala. Yung pula lang, no? Naghanap pa ako ng wala eh. Aside sa strawberries dito sa Strawberry Farm, eh marami pa namang klaseng prutas ang binibenta dito. Meron din silang iba't ibang klaseng mga souvenirs na pwede nyong iuwi, pasalubong, parang strawberry shake. At hindi lang yun, meron din mga gulay na binibenta dito. Fresh from the farm. Oh, grabe yung broccoli. Ayun, no? May mga sundot kulangot na tinatawag no? Pagkain. Tumikim? Hindi na. Bakit? Madalas naman ako nangungulangot eh. At sa pagpapatuloy ng ating vlog, 6:37 PM, bisitahin ko lang si Commander D sa kabilang kwarto. Kasi ngayong araw na to, halos pag anong-ganong kami kasi nag-edit siya sa kabilang kwarto, aalis siya, doon naman ako sa kabila. Sinadya namin na ganun para hindi masyadong pare-pareho yung laman ng aming vlog. Para pag nanood kayo sa akin, iba yung laman ng vlog ko. Pag pinanood yung vlog niya, ibang istorya naman para magkaiba. Pero magkasama kami. Invade lang natin yung kanyang privacy sa kanyang kwarto. Room number 1. KD Moto? Can I come in? Wala ka namang, can I come out? Ha! Gotcha. Ha! Halaka. Halaka, are you done ba? Not quite. Kapoy ka ayo bro! Ramdam ko yung pagod ko ng Philippine look ko. Kapoy ko. Invading my bed. Yes. Kapoy ka. Kapoy good ka. Kapoy, yeah. Kapoy. You are the fighting man who never stops believing. Don't stop believing. Welcome to the feeling. I'm glad you sang that line because I forgot the exact words. So, Yeah. So, first day ng biyahe natin na magkasama kaming dalawa ni Commander D. Marami kayong aabangan sa amin. Kasi simula bukas, pagkatapos namin magpahinga dito, bukas ay magsisimula na kaming umakyat sa talagang highlands. Di ba bro? Highland. So yung lamig dito, like double the lamig. Pag ganun tayo sa kabundukan, no? Sa highlands na. Not double, maybe 1.5. 1.5. Pero, Kaya. basta. Kasi ikaw, Ukay. basta may uway-uway. Ukay din eh. Jacket yan? Ukay-ukay yun. Ukay. Saan mo binili? Anong Tiboli? Saan yung Tiboli? South Cotabato.
sa mga ganitong lugar, malaking bagay ang ukay-ukay pagdating sa mga jackets. So, Taga-UK ko o taga-ukay-ukay ko. beer natin. Sige! Hindi pa pwede walang beer. Parang may brewery dito. Oo. May craft beer dito. Craft pero, oo, meron. Pero, di ko alam saan banda. Saan banda? Oh. My Tagalog's working! Yes! I said a full sentence! Tagalog! Yes! Beer. Yes. Lucolieras. That's all. The most Good night, good night.